Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nanawagan si Senador Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko sa gitna ng kumpirmasyon na inisyuhan siya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Tila pahaging pa ni Senador de la Rosa sa Pangulo, baka mangyari din ito kay Marcos balang araw. Di pa ng senador kung meron umano siyang dapat panagutan, ay payag siyang managot sa isang lokal na korte. At nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mel, Emil, Vicky, wala pa ring uwian si Senador Bato de la Rosa na dito na nagpalipas sa magdamag kagabi bago siya dumalo sa Senate session kanina. Meron siyang apela kay Pangulong Bongbong Marcos. Matapos mabigong arestuhin ng NBI kahapon dahil sa arrest warrant ng International Criminal Court. Sir, how are you po? Okay ako. Okay lang. Nakatulog na kahit papaano. Sa Senado, nagpalipas sa magdamag si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa tanggapan daw ni Senador Jingo Estrada siya nanatili kagabi. Sa gitna ng proteksyong binigay sa kanya, wala raw siyang balak umalis ngayon sa Senado. Pero may apela si Bato kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag niya ako ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Pero tila may pahaging si De La Rosa kay Marcos. Isipin din daw ng Pangulo na baka mangyari sa kanya ito balang araw. Nag-iisip-isip rin siya na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko. Malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. So yun lang, apila ko sa iyo, sir. Please, may naiwan ka pang pagmamahal sa ating bansa. Yun lang po ang ang gawin ninyo. Protektahan nyo. Hindi lang ako, kundi bawat Pilipino na nasasadlak sa ganitong sitwasyon. Ang paglitaw ni De La Rosa sa Senado kahapon ang pagtatapos ng 6 na buwan niyang pagtatago matapos umugong noon na may warrant of arrest na laban sa kanya. Matapos siyang matakasan ang mga umahabol ni NBI agents kahapon, nagpupuyo sa galit si De La Rosa na makapasok sa session hall ng Senado. This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? I am a senator of this republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. This is the worst government. Sa isang punto, nilapatan pa ng lunas ang sugat sa daliri ni De La Rosa matapos siyang madapa sa pagtakbo papasok ng session hall. Emosyonal din siyang nilapitan ng kanyang staff at kinumusta ng ilang kaalyadong senador. Sa Facebook Live ni Senador Robin Padilla kagabi, magkakasama sila ni De La Rosa at Senators Amy Marcos, Joel Villanueva at Bongo. Dito, sinabi niya ang pakay daw ng tangkang pag-aresto sa kanya ay para mapigilan ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Pinipigilan lang akong pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero hindi sila naging successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Naharang nila ako para hindi aabot ng 13 yung boto namin, wala kami majority, para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Isa si De La Rosa sa mga tinukoy na co-perpetrators sa kasong Crimes Against Humanity ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa madugong drug war. Pero itinanggi ni De La Rosa ang mga ibinibintang sa kanyang pagpatay nung hepe siya ng pulis sa Davao at nang maging chief PNP. Kasi alam nila wala akong tinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtrabaho ka na gusto? I have said, yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin? Senator Bato, you think this is all about politics? Yeah. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi ako kasuhan dito sa local courts? Huh? They want us to banish from the Philippine soil.
Ilang ulit sinabi ni Bato, hindi tayo sakop ng ICC at gumagana ang justice system sa bansa. Sabi niya at ng abogado niya na sa order ng Korte Suprema sila susunod. Sakaling may mailabas na local warrant of arrest, sasama na ba siya? Yes, we are exhausting all legal remedies. If it is a Philippine Supreme Court, we have remedies under the law, and he will perhaps bow to the majesty of that court by perhaps posting bail or other ways by which we can recognize the jurisdiction of the court. Hindi pa raw masabi ni Senador De La Rosa kung hanggang kailan siya mananatili rito. Pero habang hinihintay daw niya ang desisyon ng Korte Suprema, business as usual siya dito sa Senado at gagampanan daw niya ang tungkulin bilang senador. Pero nagpahayag ng sama ng loob si De La Rosa kay dating Senate President Tito Soto. I feel betrayed. Nirespeto ko siya. Kahit na magkaibang kampo kami, pero ang respeto ko sa kanya, andyan pa rin. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Soto. Dito pa rin sa Senado inaasahang mananatili ngayong gabi at sa mga susunod na araw si Senador Bato de la Rosa habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema. Kaugnay ito sa musyon na kanilang inihain para pigilan ang tangkang pag-aresto sa kanya. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Sinagot ng palasyo ang pahaging ni Senador Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na baka mangyari rin sa kanya ang kaparehong sitwasyon nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK.